Isang karayom, isang puso. Ang milagro sa Maynila. Nabaliw na ba kayo? Sa ganito kalubhang sitwasyon, anong kalokohan ang sinasabi ninyo? Ang saloobin ng 12 doktor ay tila tumawa ng may paghamak at natural lang iyon. Sa loob ng 3 buwan, kahit ang pinakamahusay na medical team mula sa Harvard at sa prestihiyosong Capitol Medical Center sa Maynila ay nagsumikap ng buong lakas, ngunit ang tumor sa utak ay hindi gumalaw. Ngunit ngayon, ang pumasok sa silid ay isang 24 taong gulang na Filipina. Hindi siya nakasuot ng makintab na puting uniforme, kundi isang simpleng kulay asul na blouse at mahabang palda. Sa kanyang kamay ay hindi isang makabagong kagamitang medikal, kundi isang luma at inukit na kahon. Sa loob nito ay ilang karayom na mas pinong pa sa buhok. Sa lugar kung saan nabigo ang paggagamot na nagkakahalaga ng 2 bilyong yen, humigit kumulang 1.1 bilyong piso, 6 na karayom lamang ang ginamit. Ito ay isang tanawin na imposibleng paniwalaan para sa sinuman. Bigyan niyo lang po ako ng 20 minuto, ang tanging matatag na tinig niya. Kung walang pagbabago, titigil na po ako kaagad. At nang lumipas ang 19 na minuto, isang tunog mula sa ECG monitor ang umalingaw-ngaw, isang tunog na walang sinuman ang umasa. Dito magsisimula ang kwento ng 24 na taong gulang na Filipina na pumasok sa silid ng pasyente kung saan nabigo ang 3 bilyong yen na paggagamot na may dalang isang lumang kahon. Si Elena Rodriguez ay isang kilalang negosyante sa industriya ng parmasyutika sa Europa. Ang kanyang kumpanyang parmasyutika, ang Pharmacare Global, ay may taunang benta na mahigit 500 bilyong yen, 185 bilyong piso, at ang kanyang personal na yaman ay umabot na sa 800 bilyong yen, 296 bilyong piso. Siya ang uri ng babae na makukuha ang lahat ng bagay na nabibili ng pera, ngunit ngayon, ang tanging nakikita sa kanyang mukha ay ang kawalan ng pag-asa. Dr. Cardo, wala na po ba talagang magagawa? Nagtatanong si Elena sa nanginginig na tinig. Sa kanyang harapan ay si Dr. Ricardo Cardo de la Vega, isang Amerikanong doktor na nagtapos ng may karangalan sa Harvard Medical School at nagsilbi bilang pinuno ng Departamento ng Neurosurgery sa Capitol Medical Center sa loob ng 30 taon. Madam Rodriguez, lubos po akong humihingi ng paumanhin, sabi ni Dr. De La Vega. Sinubukan namin ang lahat ng posibleng paggagamot. Mula sa pinakabagong gamma knife surgery, proton beam therapy, hanggang sa immunotherapy. Ngunit ang tumor ni Luis ay nasa napakalalim na posisyon at lubhang nakasangana sa nakapaligid na tissue ng utak. Bago pa matapos ang salita ni Dr. De La Vega, tila guguho ang mga tuhod ni Elena. 3 buwan na ang nakalipas, si Luis ay ngumingiti ng walang muwang sa kanyang lola at sinasabi, "Paglaki ko, ako ang magmamana ng kumpanya mo, Lola." Ngayon, ang kanyang apo ay nakahiga sa kama, walang malay. Sa loob ng 3 buwan na ito, tinawagan ni Elena ang pinakamahuhusay na medical team mula sa buong mundo. Isang propesor na itinuturing na autoridad sa brain tumor sa University Hospital Heidelberg sa Germany, ang pinakamataas na espesyalista mula sa Keio University School of Medicine sa Japan, at maging ang medical team mula sa Premium Medical Center sa Switzerland. Halos 3 bilyong yen, 1.1 bilyong piso, na ang kanyang nagastos para lamang sa gastusin sa paggagamot, ngunit ang lahat ng resulta ay pareho. Wala ng pag-asa. Sakto noon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang batang babae. Isa siyang Filipina, sa tingin ay 24 na taong gulang at malinaw na iba sa ibang medical staff. Hindi siya nakasuot ng marangyang puting coat o mamahaling kasuotan. Nakasuot siya ng kulay asul na blouse at palda at may hawak na isang lumang kahon. "Pasensya na po," mahinahon niyang sabi. "Kung papayagan niyo po, gusto ko lang po sanang tingnan si Luis." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may tunog ng tiwala. "Sino ka?" tanong ni Dr. De La Vega, kumakalamang noo. Hindi ito lugar na basta-basta lang pinapasok ng ordinaryong tao. "Paumanhin po," sagot niya. "Ako po si Linya de la Cruz. Isa po akong akupungturista." Sa sandaling marinig ang salitang akupungturista, nanigas ang ekspresyon ni Dr. De La Vega.
Ang ibang medical staff sa paligid ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi maitago ang kanilang pagtawa. Akupunktura, sa ganito kalubhang sitwasyon? Anong kalokohan yan? Ngunit pinutol ni Elena ang salita ni Dr. De La Vega. Teka lang, Doktor. Kakasabi niyo lang na wala nang magagawa, hindi ba? Kung ganoon, hindi ba dapat bigyan natin siya ng pagkakataon? Puno ng matinding pagmamakaawa ang mga mata ni Elena. Siya ay kumakapit na sa patalim. Lumapit si Linya sa tabi ng kama. Si Luis ay nakahiga pa rin, walang malay, at iba't ibang kagamitang medikal ang nagpapahiwatig ng kanyang vital signs. Dahan-dahang hinawakan ni Linya ang pulso ni Luis at sinimulang suriin ang tibok nito. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Luis at dahan-dahang itinaas ang kanyang talukap upang suriin ang mga pupil. Kulang na kulang ang vital energy ng pasyente at tila labis na init mula sa atay ang umaakyat sa kanyang utak. Nang matapos si Linya, humalakhak si Dr. De La Vega. Vital energy, atay? Sa ika-21 siglo, nakakagulat na may naniniwala pa sa ganyang pamahiin. Ngunit si Linya ay hindi nagpakita ng anumang pahiwatig na nag-aalala at patuloy na maingat na pinagmasdan ang kalagayan ni Luis. Pagkatapos, binuksan niya ang kahon at nagsimulang kumuha ng kung ano. Ito ay mga karayom. Mga karayom na pilak, mas pinong pa sa buhok, ay maayos na nakahanay. Sa loob ng takip ng kahon, may nakasulat na 4 na salita sa tinta. Pusong, manggagamot. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa silid. May mangyayaring hindi pangkaraniwan. Ganoon ang pakiramdam. Sandali lang po, tanong ni Dr. De La Vega na may gulat na ekspresyon. Talaga bang tatamaan niyo ng karayom ang ulo ng batang yan? Opo. Yan po ang balak ko, kalmadong sagot ni Linya. Nasa katinuan ba kayo? Lumabas na kayo kaagad. Hindi ko papayagan na ilagay niyo pa siya sa panganib. Ngunit sinabi ni Elena sa isang tahimik, ngunit malinaw na boses, Dr. De La Vega, pakiusap, isang pagkakataon lang po. Wala na po kaming mawawala, hindi ba? May kirot sa boses ni Elena. Ang babaeng may kayamanan sa buong mundo ay tila napakaliit sa harap ng kanyang 8 taong gulang na apo. Nagkrus ng braso si Dr. De La Vega at sinamaan ng tingin si Linya. Ganoon din ang ibang medical staff na nakatayo sa likod niya. Lahat ng 12 doktor ay nakatingin kay Linya nang may pagdududa. Madam Rodriguez, kumalma po kayo, sabi ni Dr. De La Vega kay Elena. Nauunawaan niyo ba kung gaano kalubha ang sitwasyon ngayon? Ang tumor sa utak ni Luis ay nasa brainstem. Iyan ang pinakamahalagang bahagi na kumokontrol sa paghinga at tibok ng puso. Kung maliit na pagkakamali lang, maaari siyang mamatay agad. At ang batang babae na ito, tatamaan niya ng karayom ang bahaging iyon, ang boses ni Dr. De La Vega ay unti-unting tumataas. Kami nga, na may 8 taon sa Harvard Medical School, 4 na taon sa residency, at 30 taong karanasan sa klinika ay sumuko na. Ano pa ang magagawa ng isang 27 gulang na akupunkturista? Si Linya ay nanatiling kalmado. Tahimik niyang pinagmasdan ang ulo ni Luis, sinisigurado ang ilang puntos. Dr. De La Vega, hindi ko po tinatanggihan ang Western medicine. Magkaiba lang po ang aming pamamaraan. Ang Western medicine ay nakatuon sa pag-alis o pagwasak sa tumor mismo, hindi po ba? Ngunit ang akupunktura ay nakatuon sa pagpapanumbalik ng balanse ng buong katawan upang ang katawan mismo ang magkaroon ng kakayahang magpagaling. Balanse? Ngayon naman ay tumawa si Dr. Margaret Chan. Siya ay professor ng oncology sa Stanford University at nag-aaral lamang ng brain tumors sa loob ng 25 taon. Iha, ang oncology ay hindi ganoon kasimple. Ang tumor ni Luis ay grade 4 glioblastoma. Ito ang pinakamalalang uri ng cancer. Kinakain na nito ang nakapaligid na normal na tissue ng utak at ang sukat nito ay 3.5 cm. Sa ganitong sitwasyon, ibabalik mo ang balanse sa pamamagitan ng karayom? Tumango ang ibang doktor sa sinabi ni Dr. Chan. Tama, ang mga paggagamot pa lang na ginamit namin sa loob ng 3 buwan ay 12 ng uri na singit ng isang batang doktor. Ang pinakabagong MRE-guided stereotactic biopsy, 5-ALA-guided surgery, temozolomide, bevacizumab,
at iba pang molecular targeted drugs, lahat ito ay pinakamataas na antas ng paggagamot sa mundo. Ano pa ang magagawa mo sa karayom? Ang kapaligiran sa silid ay unti-unting nagiging mas matindi. Ngunit si Linya ay hindi man lang gumalaw. Sa halip, mas nakatuon pa siya sa pagmamasid kay Luis. Sa pagsusuri ko sa pulso ni Luis, humina ang kanyang esensya ng bato at lumakas ang yang ng atay at tila may naipon na plema sa kanyang utak. Bulong ni Linya, ano? Walang pagtatago ng pagkayamot ang tanong ni Dr. De La Vega. Esensya ng bato? Yang ng atay? Plema? Anong pinagsasabi mo? Sa traditional medicine, ang brain tumor ay itinuturing din na resulta ng pagkasira ng ki at blood circulation sa buong katawan. Sa katunayan, naglabas din ang Harvard Medical School ng pag-aaral na nagsasaad na ang akupunktura ay nakapagpapabuti ng blood flow sa utak. Sa sandaling lumabas ang pangalan ng Harvard Medical School, bahagyang nagbago ang hangin. Kahit ganoon, hindi naman ibig sabihin na may epekto ito sa brain tumor, sabi ni Doktor. Tiyan ng medyo hindi komportable. Siyempre po, hindi ko rin naman po inaakala na ang akupunktura lamang ang makakaalis ng tumor ng lubusan, tapat na pag-amin ni Linya. Ngunit kung mapapabuti natin ang blood flow sa utak at maisaaktibo ang immune system, baka po magbalik ang kakayahan ng katawan ni Luis na labanan ng tumor. Nagsimulang makita ni Elena ang pag-asa sa mga salita ni Linya. Kaya may posibilidad pa rin po. Madam Rodriguez, magpakatatag po kayo, sabi ni Dr. De La Vega sa nagmamakaawang boses. Sa sandaling ito, patuloy na tumataas ang brain pressure ni Luis. Hindi natin masasabi kung kailan siya malalagay sa panganib, kaya hindi tayo maaaring magsayang ng oras sa isang paggagamot na hindi pa napapatunayan. Hindi pa po napapatunayan, ang sabi nyo? Tahimik na tanong ni Linya. Kung ganoon po, lahat ba ng paggagamot na ibinigay ninyo kay Luis ay nagtagumpay? Sinasabi nyo po na ginawa ninyo ang lahat sa loob ng 3 buwan, ngunit ano po ang naging resulta? Sa matalim na tanong ni Linya, natahimik ang silid. Walang sino man sa mga doktor ang nakasagot. Hindi ko po susukuan si Luis. Oo, bata pa po ako at kulang pa sa karanasan, ngunit gusto ko pong tulungan si Luis gamit ang karunungan ng traditional Eastern medicine na aking natutunan. Sa sandaling iyon, mahina na umungol si Luis. Lahat ng tingin ay napunta kay Luis. Sa loob ng 3 araw na hindi nagpakita ng anumang reaksyon, sa unang pagkakataon ay naglabas ng tunog si Luis. Luis, hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang apo at desperadong tinawag ang pangalan nito. Ngunit muling natahimik si Luis. Muling hinawakan ni Linya ang pulso ni Luis at sinuri. Bahagyang lumakas ang pulso niya. Ito na siguro ang pagkakataon. Pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Nagulat ang mukha ni Dr. De La Vega. Sa traditional Eastern medicine, napakahalaga ng timing ng paggagamot. Nag-iiba ang epekto ng paggagamot depende sa kondisyon ng enerhiya ng pasyente. Base sa kalagayan ni Luis, tila nagsisimula ng bumalik ang kanyang enerhiya. Hawak na ni Linya ang karayom. Pakiusap, bigyan niyo lang po ako ng isang pagkakataon. Kung walang pagbabago sa loob ng 20 minuto, titigil na po ako kaagad. Tinitigan ni Elena si Dr. De La Vega. Dr. De La Vega, 20 minuto lang po. Nagtinginan ang mga miyembro ng medical team sa isa't isa. Sa katunayan, wala na rin silang magagawa. Sige, nag-aatubiling sumang-ayon si Dr. De La Vega. Pero may kondisyon, babantayan namin ang lahat ng vital signs ng real time. Sa sandaling makakita kami ng kahit na anong mapanganib na senyales, agad kaming titigil. Opo, syempre po, tumango si Linya. At maingat niyang sinimulang ilapit ang unang karayom sa ulo ni Luis. Ang lahat ng nasa silid ay huminto sa paghinga, nagmamasid. Tumigil ang kamay ni Linya sa ibabaw ng ulo ni Luis. Tila isang eskultor na gumagamit ng marmol, maingat at tiyak niyang hinahanap ang tamang posisyon. Ang bayhuhi point ay nasa tuktok ng ulo, sa punto kung saan nagtatagpo ang anterior-posterior midline at ang kaliwa kanang sagittal line. Ang paraan ng paghahanap ng mga acupoint ay ganap na naiiba sa anatomy. Ang eksaktong posisyon ay natutukoy sa pamamagitan ng mga butil ng buto, mga hukay ng kalamnan at ang katawan ng pasyente. Sinabi mong 20 minuto, kaya siguraduhin mong sundin mo iyon ng eksakto.
sabi ni Dr. De La Vega, nakatingin sa relo, nakakrus ang braso. Alas 3 na ngayon, kaya hanggang alas 3:20. Naiintindihan ko po, tumango si Linya, at kinuha ang unang karayom. Ang karayom ay napakabilis, tila isang buhok, at ang haba nito ay halos 3 sentimetro. Talaga bang itutusok mo iyan sa ulo ng bata? Tanong ng isang nurse na may kinakabahang boses. Opo. Ngunit hindi po ito tatagos sa bungo. Ang karayom ay papasok lamang sa anit at muscle layer. Sa ulo, ang lalim ay karaniwan ng 5 pulgada o halos 13 sentimetro. Kahit ganoon, delikado pa rin? Sigaw ng isang batang doktor. Maraming daluyan ng dugo at nerbiyo ang dumadaan sa anit. Kung mali ang pagtusok, maaaring magdulot ito ng pagdurugo o pinsala sa nerbiyo, ngunit ikinakabit na ni Linya ang karayom sa ulo ni Luis. Sa traditional Eastern medicine, ang pagtusok ng karayom sa ganitong mga acupoint ay ginagawa na sa loob ng 2,000 taon. Kung may eksaktong kaalaman sa anatomy at sanay na kasanayan, hindi ito mapanganib. Sa sandaling iyon, maingat na itinusok ni Linya ang karayom sa bayhuhi point ni Luis. Ang karayom ay pumasok ng nakakagulat na makinis at si Luis ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Paano kaya iyon pumasok ng napakadali? Nagulat na tanong ng nurse. Ang akupunktura ay hindi isang paggagamot na nagbibigay ng sakit, paliwanag ni Linya. Kung tama ang anggulo at lalim at ang angkop na bilis, halos walang mararamdaman na sakit ang pasyente. Habang ipinapaliwanag niya iyon, inihanda ni Linya ang ikalawang karayom. Ngayon naman ay ang Shishen-Kong points. Ito ay 4 na acupoint na isang kun ang layo mula sa bayhuhi sa harap, likod, kaliwa at kanan. Maingat na sinuri ni Dr. De La Vega ang medical monitor. Ang heart rate, blood pressure, oxygen saturation at maging ang brain pressure ni Luis ay ipinapakita ng real time. Sa ngayon, wala namang partikular na pagbabago, bulong ni Dr. Chan. Patuloy si Linya sa pagtusok ng karayom. Ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. Kabuuang 5 karayom ang eksaktong nakalagay sa ulo ni Luis. Panghuli, itutusok ko ang karayom sa yintang point. Ipinahiwatig ni Linya ang gitnang bahagi ng noo ni Luis sa pagitan ng kilay. Ang yintang point ay isang acupoint na mas malapit sa harap ng utak. Ang pagtusok ng karayom dito ay nakapagpapabuti ng blood flow sa utak at may epekto sa paglinaw ng kamalayan. Ang ika-6 na karayom ay pumasok sa noo ni Luis. Sa ngayon, kabuuang 6 na karayom ang nakatusok sa ulo ni Luis at ang hitsura nito ay tila maliliit na antena. Naitusok ko na po ang mga karayom, ngayon po ay kailangan na lang maghintay. Ang akupunktura ay hindi po isang paggagamot na may agarang epekto. Karaniwan po, ang epekto ay lumalabas pagkatapos ng 15 hanggang 11 minuto ng pagtusok. Ang mga doktor ay nanatiling nagdududa. Wala pa ring pagbabago hanggang ngayon, sabi ni Dr. De La Vega, tinuturo ang monitor. Heart rate 76, blood pressure 115, 68, oxygen saturation 98%, temperature 36.5 degrees. Lahat ay pareho. 5 minuto pa lang po ang lumipas. Ang traditional Eastern medical treatment ay hindi po tulad ng Western medicine na nagbabago agad ang mga numero. Dahan-dahan po nitong pinapagana ang natural healing power ng katawan. Lumipas ang oras, 10 minuto, 15 minuto. Ang hangin sa silid ay unti-unting bumibigat. Nagtinginan ang mga doktor sa isa't isa na may ekspresyon na tila nagsasabing kalokohan pa rin pala. Hawak-hawak ni Elena ang kamay ng kanyang apo. Ngunit unti-unting lumalabas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. 18 minuto na ang lumipas, sabi ni Dr. De La Vega, tumitingin sa relo. May 2 minuto na lang. Sa ngayon, wala pa ring pagbabago. Sa mukha ni Linya, sandali ring sumagi ang pag-aalala, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Maghintay lang po tayo ng kaunti pa. Nararamdaman ko pong nagre-respond ang katawan ni Luis. Nararamdaman? Hindi maaaring gumawa ng medikal na desisyon base sa ganyang subjective na pakiramdam, malamig na sabi ni Dr. Chan. Sa sandaling iyon, pikip, biglang tumunog ang ECG monitor. Lahat ay nagulat at napatingin sa monitor. Tumalon ang heart rate mula 76 hanggang 80. Pagkatapos, bumaba rin ang brain pressure mula 26 hanggang 22, ulat ng nurse.
Nagtinginan ang mga doktor sa isa't isa. Malinaw na may nagsisimula ng magbago. Ang blood pressure ay may kaunting pagbabago rin, 113,066, patuloy na ulat ng isa pang nurse. Isang bahagyang ngiti ang lumabas sa mukha ni Linya. Nagsimula na po, nagigising na po ang katawan ni Luis. Ngunit si Dr. De La Vega ay may pagdududa pa rin. Ang ganitong uri ng pagbabago ay nasa loob pa rin ng normal na physiological fluctuation. Hindi ito maaaring tawaging medikal na makabuluhang pagbabago. Muling hinawakan ni Linya ang pulso ni Luis at sinuri. Talagang lumalakas ang pulso niya at nagsimula ng maging regular ang tibok. Sakto noon, bahagyang nanginginig ang talukap ng mata ni Luis. Ngayon, ang mga mata ni Luis. Nauutal na sabi ni Elena. Lahat ay nakatutok ang mata sa mukha ni Luis. At totoo nga, muling nanginginig ang talukap ng mata ni Luis. Luis, tinawag ni Elena ang pangalan ng kanyang apo. Pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi ka pani-paniwala. Dahan-dahang iminulat ni Luis ang kanyang mga mata. Lola, mahina ang boses, ngunit malinaw na narinig. At tumingin si Luis sa bintana. At ibinulong, umuulan. Ang batang lalaki na 3 linggo nang walang malay ay hindi man lang alam na nagbago na ang panahon. Sa labas ng bintana, sa isang Disyembreng gabi sa Maynila, tahimik na bumubuhos ang ulan. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa silid. Paano nangyari ito? Sabi ni Dr. De La Vega na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Luis, buti na lang. Niyakap ni Elena ang kanyang apo at umiyak. Tahimik na nagsimulang hugutin ni Linya ang mga karayom sa ulo ni Luis, isa-isa. May ekspresyon ng pagkakapanatag sa kanyang mukha. Paano nangyari ito? Hindi pa rin makapaniwala ang mga doktor, ngunit malinaw ang katotohanan. Sa loob ng 19 minuto matapos ang pagtusok ng karayom, nagkamalay si Luis. Ito ay nagkataon lamang, pilit na sinubukang ipaliwanag ni Dr. Chan. Minsan, may mga kaso na biglang nagkakamalay ang pasyente. Ito ay natural na paggaling na walang kinalaman sa akupunktura. Ngunit maingat pang sinuri ni Linya ang kalagayan ni Luis. Luis, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Medyo masakit ang ulo ko, sabi ni Luis. Pero mas magaling na ako ngayon at parang lumiwanag ang isip ko. Parang nasa loob ako ng ulap kanina. Hinawakan ni Linya ang kamay ni Luis at muling sinuri ang pulso nito. Bahagyang stable na ang pulso mo. Nagsisimula nang bumalik ang iyong enerhiya at bumaba na rin ang plema. Komplikado ang pakiramdam ng mga doktor. Oo, may pagbabago, ngunit hindi pa rin nila kayang aminin na ito ay epekto ng akupunktura. Ngunit hindi naman nawala ang tumor, hindi ba? Paliwanag ni Dr. De La Vega, hindi ibig sabihin na tapos na ang paggagamot dahil nagkamalay na siya. Nasa loob pa rin ng utak ang 3.5 centimetrong tumor. Tama po. Ngunit ngayon, nagsisimula nang bumalik ang kakayahan ng katawan ni Luis na labanan ang tumor. Dito pa lang po talaga magsisimula ang tunay na paggagamot. Sa sandaling iyon, lumapit si Elena kay Linya. Linya, maraming pong salamat. Paano ko po ba kayo pasasalamatan? Masyado pa po tayong maaga para magpasalamat, mahinahong sagot ni Linya. Kailangan pa po nating ipagpatuloy ang mas maingat na paggagamot. Kung pagsasamahin po ang akupunktura, herbal medicine, at western medical treatment, mas maganda po ang magiging resulta. Lumipas ang 2 oras matapos magkamalay si Luis. Sa pasilyo sa labas ng silid, nagkaroon ng emergency meeting ang medical staff. Paano kaya natin ito ipapaliwanag? Tanong ng isang batang residenteng doktor na may pagkabigla sa boses. Ang pasyente na 3 araw nang walang malay ay biglang nagkamalay sa ilang tusok lang ng karayom. May iba pang dahilan para diyan. Siguro, ang cumulative effect ng mga paggagamot na ibinigay namin sa loob ng 3 buwan ang lumabas. Pilit na sabi ni Dr. De La Vega, umiiling, pero ang timing ay masyadong eksakto. Singit ng isang nurse. Nabalik ang kamalayan niya sa loob lamang ng 19 minuto matapos ang pagtusok ng karayom. Kung ito ay magiging aksidente. Aksidente! Mariing sabi ni Dr. Chan, hindi posible sa medisina na ang isang paggagamot na hindi pa napapatunayan ay magkaroon ng epekto sa brain tumor. Sa dulo ng pasilyo, naririnig ni Linya ang usapang iyon, katatapos niya lang suriin ang kalagayan ni Luis. Miss De La Cruz,
pagtawag ni Dr. De La Vega kay Linya. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Lumapit si Linya sa medical team. Opo, ano po iyon? Sa totoo lang po, hindi pa rin namin kayang paniwalaan. Tapat na sabi ni Dr. De La Vega. Bagaman nakakagulat na nagkamalay si Luis, hindi pa rin po malinaw kung ito ba ay dahil talaga sa inyong akupunktura. Natural lang po iyon. Kung ako po ang nasa posisyon ninyo, ganoon din po ang magiging reaksyon ko. Kung ganoon, paano mo ito patutunayan? Hamon ni Dr. Chan, ang medisina ay kailangang reproducible at scientifically verifiable. Hindi mo ito mapapatunayan sa isang beses lang na kaso ng aksidente. Nag-isip sandali si Linya bago sumagot. Kung ganoon po, pakiusap, subaybayan niyo lang po ang susunod na mangyayari sa pamamagitan ng pagbabago sa kalagayan ni Luis. Bagaman nagkamalay na po si Luis, hindi pa rin siya lubusang gumaling. Kung patuloy po nating isasagawa ang akupunktura sa loob ng ilang araw at makita niyo ang pagbabago, sana po ay, sa sandaling iyon, lumabas si Elena mula sa silid. Linya, may oras ka ba sandali? Opo, ano po iyon? Gusto ka pong kausapin ni Luis. Nang pumasok si Linya sa silid, nakaupo si Luis sa kama. Mahina pa rin siya, ngunit malinaw na iba sa 3 oras na nakalipas. Ate Linya, salamat po. Masayang sabi ni Luis. Ang galing-galing niyo po. Habang itinitusok niyo po ang karayom, napakakakaiba po ng pakiramdam. Parang biglang luminaw ang ulap sa isip ko. Buti naman, sabi ni Linya. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maganda na po. Medyo nahihilo pa rin po ako, pero mas malinaw na ang isip ko kaysa dati. Hinawakan ni Linya ang pulso ni Luis at sinuri. Mas stable na ang pulso mo. Sa tingin ko, kung akupunktura ulit bukas, mas gagaling ka pa. Talaga po? Ate Linya, pupunta ka po ba ulit bukas? Siyempre. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. De La Vega sa silid kasama ang ilang medical staff. Luis, kumusta ang pakiramdam mo? Dr. De La Vega, mas magaling na po ako. Masiglang ngiti ni Luis. Ang tagal ko na po itong hindi naramdaman na malinaw ang isip ko. Komplikado ang ekspresyon ni Dr. De La Vega. Malinaw na bumubuti ang pasyente, ngunit hindi pa rin niya kayang tanggapin ang dahilan. Luis, kailangan nating kumuha ng MRI ulit bukas. Kailangan nating suriin kung paano nagbago ang tumor. Tumango si Luis ng buong giting. Nang gabing iyon, tumawag si Linya sa kanyang lolo mula sa maliit na silid sa hotel. Lolo, ako po ito. Linya, kumusta ka? Lolo, may nangyari pong napakagaling ngayon. Detalyadong ikinuwento ni Linya ang lahat ng nangyari ng araw na iyon. Ang boses ng kanyang lolo ay naging seryoso. Napakadelikado nga ng sakit na iyon, ngunit hindi imposible. Talaga po? Noong araw, nakakita rin si lolo ng katulad na pasyente. Isang bata na may tumor sa utak, ngunit sa loob ng 3 buwan na pinagsamang akupunktura at herbal medicine, gumaling siya ng lubusan. Sa mga salita ng kanyang lolo, nagkaroon ng pag-asa ang puso ni Linya. Ngunit hindi iyon magiging madali. Marahil ay marami kang masasalubong na pagtatangi at hadlang. Kahit ganoon, susubukan ko po, lolo. Ganoon nga, iyan ang linya ko. Ngumiti ang kanyang lolo ng may pagmamahal. Ang tungkulin ng isang akupunkturista ay iligtas ang pasyente. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Gawin mo ang lahat ng kaya mo. Matapos patayin ang telepono, naaalala ni Linya ang mga tingin ng medical team sa kanya, mga mapanukso at malamig na tingin. Ito ay isang malaking pasanin para kay Linya. Ngunit nang maalala niya ang malinaw na mga mata ni Luis, lumakas siya. Gagawin ko ang aking makakaya bukas din. Ito ang ipinasya ni Linya sa kanyang puso. Kinabukasan ng 8:00 ng umaga, pagdating ni Linya sa ospital, agad siyang nagtungo sa silid ni Luis. Habang naglalakad sa pasilyo, naririnig niya ang bulungan ng mga nurse. Narinig mo ang kwento tungkol sa Filipina kahapon? Ang kakaiba talaga. Oo, 15 taon na ako sa ospital na ito, pero ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Pero parang hindi pa rin naniniwala ang mga doktor. Nang buksan ni Linya ang pinto ng silid, kumaway si Luis nang may maliwanag ng ngiti. Ate Linya, dumating ka na. Nakakagulat, mas malakas na si Luis kaysa kahapon. Bumalik na ang kulay ng kanyang mukha at malinaw na ang kanyang boses. Luis, kumusta ang gabi mo? Napakasarap ng tulog ko.
Ang tagal ko nang hindi nakatulog ng mahimbing. Pagkagising ko kanina, parang biglang gumaan ang ulo ko. Si Elena ay labis na nagpapasalamat sa pagbabago ng kanyang apo. Linya, maraming salamat. 3 buwan na ang nakalipas mula nang huling makita ko si Luis na may ganyang kagaang na ekspresyon. Sinuri ni Linya ang pulso ni Luis at ito ay mas stable at malakas kaysa kahapon. Magaling, kaya ba natin mag-akupunktura ulit ngayon? Opo, kahapon po, nang itusok niyo ang karayom, napakalinaw po ng pakiramdam ko. Sakto noon, pumasok si Dr. De La Vega kasama ang ilang medical staff. May pagdududa pa rin sa kanyang mukha. Luis, may nakaschedule kang MRI scan ngayon. Punta tayo sa imaging room. Opo. Sige po. Umupo si Luis sa wheelchair at nagtungo sa imaging room. Gusto ring sumama ni Linya, ngunit hinarang siya ni Dr. De La Vega. Miss De La Cruz, mayroon tayong kaunting pag-uusapan. Sa totoo lang, hindi pa rin namin alam kung paano namin tatanggapin ang nangyari kahapon. Siyempre, napakagandang balita na nagkamalay si Luis. Ngunit hindi pa rin po malinaw kung ito ba ay dahil talaga sa akupunktura. Naintindihan ko po. Ngunit sa tingin ko po, kapag nakita ninyo ang resulta ng MRI ngayon, mas magiging malinaw po ang lahat. MRI, tumawa si Dr. Chan. Naniwala ka bang lumiit ang tumor? Hindi ito posible sa medisina na ang tumor ay magbabago sa loob lamang ng isang araw. Bakit hindi? Sa traditional Eastern medicine, kapag bumuti ang qi at blood circulation, maaaring magkaroon ng nakakagulat na pagbabago. Pagkatapos ng isang oras na MRI scan, nagpulong ang medical team sa conference room habang naghihintay ng resulta. Bago lumabas ang resulta, dapat na nating pagdesisyonan ang susunod na plano ng paggagamot simula ni Dr. De La Vega. Kung walang pagbabago sa tumor, makatarungan lang na itigil na ang paggagamot ni Miss De La Cruz dito. Sumasang-ayon ako. Tumango si Dr. Chan. Ang pagbibigay ng maling pag-asa sa pasyente at kanyang pamilya ay hindi kanais-nais sa medisina. Sa sandaling iyon, dumating ang tawag mula sa radiology department na lumabas na ang resulta ng MRI. Lumabas na ang resulta. Tingnan natin, sabi ni Dr. De La Vega. Nagtungo ang medical team sa radiology department. Sumama rin si Linya. Si Dr. Alcantara, ang profesor ng radiology, ay umiiling habang tinitingnan ang computer screen. Kumusta Dr. Alcantara? Tanong ni Dr. De La Vega. Kakaiba, sabi ni Dr. Alcantara, itinuturo ang screen. Ang sukat ng tumor ay 3.5 cm pa rin. Hindi nagbago, pero, kapansin-pansin na lumiit ang pamamaga sa paligid ng tumor at tila bumaba rin ang brain pressure. Nagtinginan ang mga miyembro ng medical team sa isa't isa. Lumiit ang pamamaga, walang duda. Kung ikukumpara sa 1 linggo na ang nakalipas, malinaw ang pagbabago, sabi ni Dr. Alcantara, pinaghambing ang nakaraang imahe. Tingnan niyo rito. Ang puting bahagi sa paligid ng tumor ay ang pamamaga, ngunit malinaw na lumiit ito. Tahimik na sabi ni Linya, sa traditional Eastern medicine, ang brain tumor ay itinuturing din na resulta ng dampness na sumasakop sa utak. Kung mapapabuti ang qi at blood circulation sa pamamagitan ng akupunktura, bababa ang brain pressure. Ngunit ang tumor mismo ay hindi nagbago, hindi ba? Paliwanag ni Dr. De La Vega. Tama po, ngunit kahit lumiit lang ang pamamaga, lubhang mapapabuti ang sintomas ng pasyente. Ang pagbaba ng kamalayan at neurological symptoms sa mga pasyente ng brain tumor ay madalas na sanhi ng pamamaga sa paligid ng tumor kaysa sa tumor mismo. Tumango si Dr. Alcantara. Tama iyan. Kung bababa ang pamamaga, bababa rin ang brain pressure at mapapabuti ang level of consciousness. Komplikado ang pakiramdam ng medical team. Oo, may pagbabago. Ngunit mahirap pa rin para sa kanila na aminin na ito ay epekto ng akupunktura. Gayunpaman, maaaring ito ay pansamantalang phenomenon lamang. May posibilidad na bumalik ito sa normal pagkatapos ng ilang araw, mariing sabi ni Dr. Chan. Maari nga po, tapat na sagot ni Linya. Ngunit kung ipagpapatuloy ang paggagamot, may posibilidad na mapanatili ang kalagayang ito o mas mapabuti pa. Tinitigan ni Elena ang medical team ng may matinding ekspresyon. Mga doktor, pakiusap, payagan niyo po si Linya na ipagpatuloy ang paggagamot.
Ang tagal na po naming hindi nakita si Luis na ganoon kagaling. Nagtinginan ang mga doktor sa isa't isa. Sila rin ay nasa matinding pagsubok. Subaybayan natin sa loob lamang ng 1 linggo, nagpasya si Dr. De La Vega. Sa loob ng 1 linggo, ipagpapatuloy natin ang paggagamot ni Miss De La Cruz at pagkatapos ay pagdedesisyonan natin ang resulta. Maraming salamat po. Yumuko ng malalim si Linya. Gagawin ko po ang lahat ng kaya ko. Mula ng araw na iyon, araw-araw na ginagamot ni Linya si Luis. Darating siya sa ospital tuwing umaga upang magbigay ng akupunktura at maingat na suriin ang kalagayan ni Luis. Unang araw, mas mahaba ang oras na gising si Luis. Ikalawang araw, nagbalik ang kanyang gana at nakakain siya ng lugaw sa unang pagkakataon. Ikatlong araw, nakakabangon na siya ng mag-isa at nagsimulang magpinta. Ang iginuhit niya sa sketchpad ay isang babae na nakasuot ng kulay asul na blouse. Sa ilalim nito ay nakasulat ang salitang Ate Linya sa magulo nitong sulat. Ika-4 na araw, nakalakad na siya hanggang sa pasilyo. Direktang nasaksihan ng medical team ang pagbabagong ito. Ito ba talaga ang epekto ng akupunktura? Naguguluhang tanong ng isang batang residenteng doktor. Malinaw na bumubuti ang pasyente, ngunit hindi ito maipaliwanag ng Western medicine na pinag-aralan namin. Maaaring pansamantalang paggaling lamang ito. Hindi pa rin sumusuko si Dr. Chan. Madalas na ang brain tumor ay nagbabago sa paggaling at paglala. Nang ika-5 araw, nangyari ang hindi inaasahang sitwasyon. Biglang dumanas si Luis ng matinding pananakit ng ulo. Masakit. Ang sakit ng ulo ko, Ate Linya. Bakit biglang sumakit ng ganito? Umiiyak si Luis. Mabilis na dumating ang medical team. Anong nangyari? Bigla siyang dumanas ng pananakit ng ulo, ulat ng nurse. Matulis na tinitigan ni Dr. De La Vega si Linya. Miss De La Cruz, paano mo ito ipapaliwanag? Nababahala si Linya. Hindi inaasahan na biglang lumala si Luis na maayos na bumubuti. Pakiusap, hayaan niyo po akong suriin si Luis. Nang suriin ni Linya ang pulso ni Luis, malinaw na iba ito sa kahapon. Mabilis at irregular ang pulso niya. Muling tumataas ang yang niya. Yang, ganoon na naman? Habang lumalala ang pasyente, ganyang walang batayan na teorya pa rin? Malamig na sabi ni Dr. Chan. Sandali, sabi ni Linya. Mas maingat na pinagmasdan ang kalagayan ni Luis. Mayroon po ba kayong kakaibang kinain kagabi? Oo, biglang sabi ni Elena. Kagabi, kumain si Luis ng maraming bibingka Filipino rice cake na niluto ng kanyang namatay na ina tuwing Pasko. Ayaw niyang hindi kainin iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Linya. Iyon ang dahilan. Ang bibingka, sumakit ang ulo niya dahil sa matamis na pagkain. Hindi makapaniwalang ekspresyon ni Dr. De La Vega. Dahan-dahang hinawakan ni Linya ang kamay ni Luis. Luis, kagabi, nang kumain ka ng bibingka, naaalala mo ba ang nanay mo? Puno ng luha ang mga mata ni Luis. Si Mama ang palaging nagluluto niyan. Amoy si Mama, at namiss ko si Mama. Malumanay na hinaplos ni Linya ang ulo ni Luis. Hindi lang ang katawan ang kailangan nating gamutin. Hindi tayo tunay na gagaling kung hindi natin pagagalingin din ang puso. Pagkatapos, tahimik na nakinig si Linya sa kwento ni Luis. Ang tungkol sa kanyang nanay. Ang tungkol sa kanyang tatay. Ang kalungkutan matapos silang mawala, isang kalungkutan na napakabigat para sa isang 8 taong gulang na bata. Luis, palaging binabantayan ka ng nanay mo. Kaya ang paggaling mo ang pinakamagandang regalo sa nanay mo. Pinunasan ni Luis ang kanyang luha at tumango. Pagkatapos, kinuha ni Linya ang karayom. Itutusok ko ang karayom sa Futochi, Fengchi at Sikong points upang pababain ang yang at alisin ang dampness. Makalipas ang 30 minuto, nawala ang pananakit ng ulo ni Luis. Ate Linya, hindi na masakit ang ulo ko? Nagulat na sabi ni Luis. Nawalan ng imik ang medical team. Sa pagkakataong ito, muling nawala ang sintomas sa loob lamang ng 30 minuto matapos ang akupunktura. Dumating ang huling araw ng 1 linggong palugit. Mas maaga kaysa karaniwan si Linya sa ospital. Ito ang magiging desisyon kung ipagpapatuloy ba ang paggagamot. Nang pumasok si Linya sa silid ni Luis, nakita niya ang nakakagulat na tanawin. Si Luis ay bumangon mula sa kama
at nakatayo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang labas. Luis, Ate Linya, tingnan mo, nakakalakad na ako ng mag-isa. Tumakbo si Luis patungo kay Linya. Nakabukas ang dalawang braso. Ang bata na walang malay 1 linggo na ang nakalipas ay ngayon ay masiglang tumatakbo. Ang galing, hindi na masakit ang ulo ko at hindi na rin ako nahihilo. Okay na ako. Labis din ang paghanga ni Elena. Linya, lahat po ito ay dahil sa inyo. Ang tagal na po naming hindi nakita si Luis na ganyan kagaling. Hindi pa po lubusang tapos, mahinahong sagot ni Linya. Hindi pa po nawawala ang tumor kaya kailangan pa rin pong ipagpatuloy ang paggagamot. Dito, pumasok si Dr. De La Vega kasama ang ilang medical staff. Komplikado ang kanilang mga ekspresyon. Luis, magsagawa tayo ng huling pagsusuri ngayon. Opo, masiglang sagot ni Luis. Pagkatapos ng 1 oras, lumabas ang resulta ng neurological exam. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes, ang neurologist na namamahala. Napakakagulat ng resulta. 1 linggo na ang nakalipas, ang Glasgow Coma Scale ni Luis ay 3. Ito ang pinakamalubhang state of consciousness impairment. Ngunit ngayon, ito ay 15 ganap na normal. Nagbulungan ang medical team at lahat ng neurological exams ay nasa loob normal range. Reflexes, muscle strength, sensation lahat ay normal. Talaga bang lahat ng numero ay normal? Hindi makapaniwalang tanong ni Dr. De La Vega. Sa 30 taon ko bilang neurologist, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kabilis na paggaling. Sa sandaling iyon, dumating ang tawag mula sa radiology department na lumabas na ang resulta ng huling MRI. Suriin natin ang huling MRI. Muling nagtungo ang medical team sa radiology department. Umiiling si Dr. Alcantara sa harap ng screen. Hindi ka panipaniwala. May nabago ba ulit? Nagmamadaling tanong ni Dr. De La Vega. Lumiit ang sukat ng tumor mula 3.5 cm hanggang 2.9 cm at mas malinaw ang hangganan nito. Ano? Nagulantang ang medical team. Lumiit ang tumor? Walang duda. Kung ikukumpara sa 1 linggo na ang nakalipas, malinaw ang pagbabago, sabi ni Dr. Alcantara, pinaghambing ang nakaraang imahe. Tingnan niyo rito. Lumiit ang marginal area ng tumor. At ang pamamaga sa paligid nito ay halos lubusang nawala. Tahimik na sabi ni Linya, sa traditional Eastern medicine, kapag napuno ang vital energy, natural na umurong ang pathogenic factors. Naging handa na po ang katawan ni Luis na labanan ang tumor sa sarili niyang lakas. Ngunit hindi pa rin handang tanggapin ni Dr. Chan, hindi ito posible sa medisina. Hindi katakataka na ganyan ang iniisip niyo, ngunit hindi ba ang resulta ang nagsasabi ng lahat? Bumuntong hininga ng malalim si Dr. De La Vega. Miss De La Cruz, sa totoo lang, nahihirapan kami ngayon. Isang bagay ang nangyayari na hindi maipaliwanag ng mga nakasanayan na namin sa medisina sa buong buhay namin. Sa sandaling iyon, kumintab ang luha sa mga mata ni Dr. Chan. Nagulat ang lahat. Umiiyak si Dr. Chan. Sa loob ng 40 taon, patuloy kong tinatanggihan ang sarili kong pinagmulan, sabi ni Dr. Chan sa nanginginig na boses. Noong bata pa ako, nakita ko ang lola ko na nagpapagaling ng mga tao gamit ang traditional Chinese medicine. Ngunit isinuko ko ang lahat ng iyon upang maging doktor sa Amerika. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi ito siyentipiko, na ito ay pamahiin. Ngunit ngayon, ipinaalala sa akin ng batang babae na ito, na tahimik ang silid. Tahimik lang na tiningnan ni Linya si Dr. Chan. Dito, dumating si Luis kasama si Elena. Mga doktor, mas gumaling na po ba ako? Masiglang ngiti ni Luis. Luis? Oo, mas gumaling ka na? Sagot ni Dr. De La Vega na may komplikado ngunit may pagmamahal na ekspresyon. Kaya makakauwi na po ako? Kailangan pa nating subaybayan sandali, sabi ni Elena. Tiningnan niya ang medical team. Mga doktor, tinatanggap niyo na po ba ang paggagamot ni Linya? Hindi na nila maaaring tanggihan. Ipagpatuloy natin ang paggagamot, sa wakas ay sumang-ayon si Dr. De La Vega. Ngunit gusto naming kasama kaming mag-monitor. Siyempre po, kung magkakasama po ang Western medicine at traditional Eastern medicine, mas magandang resulta po ang makukuha natin. Nang hapong iyon, sa conference room ng ospital, nagkaroon ng espesyal na pulong tungkol sa paggagamot ni Luis.
Lahat ng doktor na may ranggong department head pataas ay dumalo. Mga Ginoo, nasaksihan natin ngayon ang isang napakakakaibang kaso simula ni Dr. William Ramos, ang Chief of Staff. Ang isang pasyente na may grade 4 glioblastoma ay nagpakita ng ganitong dramatikong paggaling sa loob ng isang linggo, isang bagay na hindi pa nakikita sa medical literature. Ngunit masyado pa ring maaga upang idetalye na ito ay epekto ng akupunktura, sabi ng Head of Oncology. Kung ganoon, paano mo ito ipapaliwanag? Paliwanag ng Head of Neurology. May malinaw na temporal correlation sa pagitan ng akupunktura treatment at paggaling ng pasyente. Tumagal ng 2 oras ang pulong. Ang mga doktor ay nahati sa 2 panig, ang mga handang tanggapin ang epekto ng akupunktura at ang mga nananatiling nagdududa. Sa huli, nagbigay ng conclusion ang Chief of Staff. Patuloy nating papayagan ang paggagamot ni Ms. De La Cruz. Ngunit ang lahat ng proseso ay detalyadong ire-record at gagamitin bilang research material. Ang ganitong kaso ay maaaring magbigay ng malaking kontribusyon sa medical community. Sa panahong iyon, naglalakad si Linya sa hospital garden kasama si Luis. Sa malamig na hangin ng Disyembre, mahigpit na hawak ni Luis ang kamay ni Linya. Ate Linya, maraming salamat po. Kung wala po kayo, ano kaya ang nangyari sa akin? Mabilis kang gumaling dahil sa simula pa lang. Matapang at masayahin ka na, Luis, malumanay na sagot ni Linya. Ate Linya, paano ka po nakagawa ng ganitong paggagamot? Tinuruan po ako ng lolo ko. Ang lolo ko po ay isang napakagaling na akupunkturista. Sa loob ng 60 taon, marami na po siyang pinagaling na pasyente. Lalo na po sa mga sakit sa utak, mayroon po siyang espesyal na paraan ng pagtusok ng karayom na siya lang ang nakakaalam. Palagi pong sinasabi ng lolo ko, ang karayom ay hindi isang kasanayan kundi isang puso. Ang puso na nais magpagaling ng pasyente ang naninirahan sa dulo ng karayom. Wow, ang lolo niyo po ay kasing galing din po ninyo, Ate Linya. Sa sandaling iyon, lumapit si Elena. Linya, may gusto po sana akong kausapin kayo. Opo, ano po iyon? Sa totoo lang, nag-imbestiga po ako ng kaunti tungkol sa lolo ninyo. Nagulat ang ekspresyon ni Linya. Tungkol po sa lolo ko? Si Mang Mateo, hindi po ba? Paano niyo po nalaman? Dahil po ako ang nagpapatakbo ng isang kumpanyang parmasyutika. May pagkakataon po akong basahin ang mga impormasyong medikal mula sa buong mundo. Matagal ko nang naririnig ang kwento tungkol sa isang maalamat na manggagamot, akupunkturista sa Luzon na si Mang Mateo na gumagawa ng mga himala. May balita na noong bumagsak ang isang prominenteng tao sa negosyo sa Maynila dahil sa stroke, brain tumor, lahat ng doktor ay sumuko, ngunit lubusan siyang pinagaling ni Mang Mateo. Kumintab ang luha sa mga mata ni Linya. Hindi ko po akalain na ganoon pala kasikat ang lolo ko. Ngunit bakit po ninyo itinago ang inyong pinagmulan? Kung sinabi niyo po na kayo ang apo ni Mang Mateo, mas madali po sanang tinanggap kayo ng mga doktor. Hindi po ganoon. Gusto ko pong kilalanin nila ako sa sarili kong kakayahan at hindi sa pangalan ng lolo ko. Kung hindi po ganoon, hindi po ito magiging tunay na may kabuluhan. Tiningnan ni Elena si Linya ng may malalim na ekspresyon. Napakadakila niyo po talaga, mapagpakumbaba, ngunit may ganito kahusay na kakayahan. Sa sandaling iyon, umalingaw sa speaker ng ospital ang anunsyo ng emergency. Emergency Code Blue. Mula sa operating room, transportasyon sa ER. Lahat ng staff, agad na tumugon sa emergency. Nagtinginan si Linya, Elena, at Luis sa isa't isa. Ang emergency room ay naging gulo sa isang iglap. Babae, 35 taong gulang, buntis ng 34 na linggo. Anaphylactic shock mula sa operasyon, cardiac arrest sa loob ng 5 minuto. Kasalukuyang isinasagawa ang CPR, walang reaksyon. Sigaw ng emergency doctor. Si Linya, Elena, at Luis ay lumapit din sa emergency room. Mula sa pasilyo, nakikita nila ang mga medical staff na abala sa paggalaw. CPR sa loob ng 15 minuto, walang spontaneous circulation. 3 beses na epinephrine, wala pa rin. Ihahanda ang defibrillator para sa ikatlong shock. Ngunit patuloy ang pagguhit ng flatline sa monitor. 20 minuto na ang lumipas. Sa tingin ko,
Kailangan nang ipaliwanag sa pamilya, sabi ni Dr. Santos, ang head of emergency, na may mabigat na ekspresyon at mabilis ding bumababa ang fetal heart rate. Sa ganitong sitwasyon, parehong ang lalaki na tila asawa ng pasyente ay bumagsak sa pasilyo at umiyak. Sarah, pakiusap, tulungan niyo po siya. Malapit na po naming isilang ang anak namin. Sumakit ang dibdib ni Linya sa nakita niya. Naalala niya ang kalagayan ni Elena ilang araw na ang nakalipas. Dr. Santos, kumusta ang sitwasyon? Nagmamadaling tanong ni Dr. De La Vega. Cardiac arrest sa loob ng mahigit 20 minuto. Ginawa na namin ang lahat ng posibleng pamamaraan, ngunit walang spontaneous circulation ang bumabalik. May iba pa bang posibleng subukan? Lahat ng standard emergency procedures ay naisagawa na namin. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Linya. Pasensya na po, may maitutulong po ba ako? Napatingin ang mga medical staff kay Linya. Para sa kanila na nasaksihan ang milagrosong paggaling ni Luis, hindi na lamang si Linya ay isang batang akupungturista. Ems, De La Cruz, may epekto din ba ang akupungtura sa mga pasyente ng cardiac arrest? Maingat na tanong ni Dr. De La Vega. Sa traditional Eastern medicine, ang cardiac arrest ay tinatawag na heart-yang deficiency. Ito po ay sitwasyon kung saan biglang nawala ang yang energy ng puso. Kung bibigyan ng matinding stimulasyon ang Renzong, Neiguan at Yongquan points, may posibilidad na maibalik ang yang energy. Nagatubili si Dr. Santos, ngunit mahigit 20 minuto na ang lumipas. May posibilidad na brain damage at delikado na rin ang fetal heart rate. Kaya nga po, hindi ba't sulit subukan? Sabi ni Dr. De La Vega. Kung wala ng ibang paraan, nagmakaawa rin ang asawa ng pasyente. Pakiusap, kahit ano pa, tulungan niyo po siya. Pumasok si Linya sa emergency room. Ang pasyente ay isang 35 taong gulang na babae. May malaking tiyan at maputlang mukha. Ipagpatuloy ang CPR habang itutusok ko ang karayom. Kinuha ni Linya ang karayom mula sa kahon. Ang Renzong point ay nasa gitna sa pagitan ng ilong at itaas na labi. Ang pagbibigay ng matinding stimulasyon dito ay may epekto sa pagpapanumbalik ng kamalayan. Itinusok ng malalim ni Linya ang karayom sa Renzong point ng pasyente at matindi itong siniyasat. Pagkatapos, ang Neiguan point sa loob ng pulso, 3 daliri ang layo mula sa palad. Itinusok ang ikalawang karayom. Panghuli, ang Yongquan point sa harap, isang 3 bahagi ng talampakan. Ang ikatlong karayom ay pumasok sa talampakan. Matapos itusok ni Linya ang mga karayom, nagsimula siyang bigyan ng malakas na stimulasyon ang bawat acupoint. Lumipas ang 1 minuto. Lumipas ang 2 minuto. Walang reaksyon. Miss De La Cruz? Mahinahong tawag ni Dr. Santos. Sandali pa po, pilit na sabi ni Linya. Sa sandaling iyon, Pikip! Tumunog ang ECG monitor. Ang heart rate, sigaw ng nurse. Nagbalik ang spontaneous circulation. Nagulo ang emergency room. Blood pressure 90, pulse rate 78, oxygen saturation 85% at patuloy na tumataas. Bumabalik na rin ang fetal heart rate. 140, normal range. Hindi ka panipaniwala. Bulong ni Dr. Santos. Spontaneous circulation recovery mula sa 25 minuto ng cardiac arrest. Dahan-dahang iminulat ng pasyente ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Mahina ang boses, ngunit malinaw na narinig. Sarah, tumakbo ang asawa at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ang sanggol. Okay ba ang sanggol? Okay po. Malusog po ang anak ninyo, sabi ng nurse. Ipinapakita ang monitor. Bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Sarah. Disyembre 24, bisperas ng Pasko, isang sandali kung saan 2 buhay ang sabay na nailigtas. Ang lahat ng nasa emergency room ay nawalan ng imik. Ang isang bagay na itinuturing na imposible sa medisina ay muling nangyari. Miss De La Cruz, muli, nailigtas mo ang isa hindi, 2 buhay, sabi ni Dr. De La Vega na nanginginig ang boses. Mabuti naman, bumuntong hininga si Linya. Ngunit hindi pa rin po ito ganap na ligtas. Kailangan pa po ng ilang araw na monitoring sa intensive care unit. Nang gabing iyon, usap-usapan sa buong ospital,
Mabilis na kumalat ang ikalawang milagro ni Linya. Hindi talaga kapani-paniwala. Nabuhay niya ang pasyente ng cardiac arrest sa akupunktura, sabi ng isang batang residenteng doktor. At sa bisperas ng Pasko, parehong nailigtas ang nanay at ang sanggol. Nangingilid ang luha sa mata ng nurse. Nagpatawag ng emergency executive meeting si Dr. Ramos, ang chief of staff. Mga Ginoo, muli tayong nasaksihan ng isang bagong milagro sa ospital na ito. Si Linya de la Cruz, isang batang akupunkturista, ay sunod-sunod na nagpakita ng dalawang kamangha-manghang resulta ng paggagamot. Ngunit marami pa ring puntos na mahirap ipaliwanag sa medisina, maingat na sabi ng Vice Chief of Staff. Kahit ganoon, malinaw ang resulta. Dapat na tayong makipagtulungan ng formal kay Miss de la Cruz, mariing sabi ng Chief of Staff. Kooperasyon? Magtatatag tayo ng Integrated East-West Medical Treatment Center at siya ang ating yayayain bilang pinuno. Nagtinginan ang mga executives sa isa't isa. Ngunit bata pa si Miss de la Cruz. Okay lang kahit bata pa. Sapat na ang kakayahan niya, diin ng Chief of Staff. Hindi natin maaaring palampasin ang ganitong talento. Samantala, tinatapos ni Linya ang huling paggagamot sa silid ni Luis. Ate Linya, ang galing mo po. Nagligtas ka po ng tao sa emergency room, hindi po ba? Masiglang sabi ni Luis. Luis, galing na galing ka rin. Sinuri ni Linya ang pulso ni Luis. Talagang stable na ang pulso mo. Sa tingin ko, mula bukas, maaari na nating bawasan ang dalas ng pagtusok ng karayom. Talaga po? Makakauwi na po ako? Kailangan pa nating kumonsulta kay Dr. De La Vega, pero sa tingin ko, malapit ka nang makalabas sa ospital. May malalim na pagmamahal na, sabi ni Elena, Linya, kayo po ang tagapagligtas ng aming pamilya. Paano ko po ba kayo pasasalamatan? Masyado po kayong nagsasabi, mahinahong sagot ni Linya. Dito, pumasok si Dr. De La Vega. Miss De La Cruz, may oras ka ba sandali? Gusto ka pong kausapin ng Chief of Staff? Ako po. Sa opisina ng Chief of Staff, mainit na tinanggap ni Dr. Ramos si Linya. Miss De La Cruz, sa wakas ay nagkita na rin tayo. Ang resulta ng paggagamot na ipinakita mo ay talagang kamangha-mangha. Hindi pa ito nakikita sa kasaysayan ng ospital na ito. Kaya mayroon akong isang mungkahi. Nais naming magtatag ng isang bagong Integrated East-West Medical Treatment Center dito sa ospital at gusto naming ikaw ang maging pinuno nito. Nagulat si Linya. Ako po? Ngunit ako po ay isang batang akupunkturista lamang. Okay lang kahit bata ka pa, ngumiti ang Chief of Staff. Sapat na ang kakayahan mo. Siyempre, susuportahan ka namin ng lubusan sa pagkuha ng formal na kwalifikasyon at research environment. Maari po ba akong bigyan ng kaunting oras? Gusto ko po sanang kumonsulta sa lolo ko. Siyempre po. Mag-isip ka lang po ng mabuti. Nang gabing iyon, tumawag si Linya sa kanyang lolo. Lolo, may nangyari pong napakalaki. Ikinuwento ni Linya ang lahat ng nangyari ng araw na iyon. Oh, napakagaling nga niyan, sabi ng lolo. Mula sa Capital Medical Center, hiniling kang maging pinuno ng Integrated East-West Medical Treatment Center? Opo, hindi ba magandang balita yan? Pero pakiramdam ko po ay kulang pa ang kakayahan ko. Linya, ang landas ng karayom ay hindi lang natututunan sa libro. Natututunan ito sa pagharap at paggagamot ng pasyente. Sapat na o sobra pa ang kakayahan na ipinakita mo. Talaga po? At saka, ito rin ang pangarap ni Lolo. Ang pagtatagpo ng traditional Eastern medicine at Western medicine upang mas maraming tao ang mailigtas. Sa paghikayat ng kanyang lolo, nagpasya si Linya. Opo, lolo, susubukan ko po. Ganoon nga, iyan ang linya ko. Palaging sumusuporta ang lolo mo sa iyo. 3 buwan pagkatapos, Marso, dumating na rin ang simoy ng tagsibol sa Maynila, isang bagong karatula, ang Integrated East-West Medical Treatment Center, ang nakakabit sa Capital Medical Center, at araw-araw ay may mahabang pila ng pasyente sa harapan nito. Dr. De La Cruz, nagtatanong po kami para sa appointment ng konsultasyon. Pasensya na po, mayroon na po tayong 3-month waiting list. Kahit ganoon po, pakiusap, mag-schedule po kayo ng appointment. Si Linya De La Cruz, na ngayon ay tinatawag na Dr. De La Cruz, ay binigyan ng titulong Special Honorary Researcher ng ospital at ang kanyang aktibidad
bilang akupunkturista ay pinayagan sa ilalim ng isang espesyal na probisyon. Ngunit ang kanyang araw-araw ay abala pa rin. Susunod na pasyente, pakiusap, tawag ni Linya. Isang 60 taong gulang na lalaki ang pumasok. Doktor, ako po ay may Parkinson's disease. Inom po ako ng gamot sa loob ng 10 taon, ngunit lumalala lang po ako. Kailan po nagsimula ang sintomas? Nagsimula po ang panginginig ng aking kamay 10 taon na ang nakalipas at ngayon po ay nahihirapan na akong maglakad. Nang suriin ni Linya ang pulso ng pasyente, nakita niya ang malubhang kondisyon ng liver and kidney deficiency at key and blood deficiency. Ang Parkinson's disease ay tinatawag na tremor sa traditional Eastern medicine. Ito ay isang sakit na nangyayari kapag humina ang liver and kidney at ginugulo ng wind phlegm ang utak. Kaya po, magagamot po ba ito? Mahirap po itong lubusang pagalingin, ngunit lubos po nating mapapabuti ang sintomas. Ihanda ko po ang karayom. Itutusok ko ang karayom sa Feng Qi, Baihui, Hegu at Taichung points. Pagkatapos, gagamitin din po natin ang herbal medicine. Makalipas ang 30 minuto, malinaw na nabawasan ang panginginig ng kamay ng pasyente. Aba, talagang nabawasan ang panginginig. Doktor, maraming salamat po. Ganitong eksena ang paulit-ulit na nangyayari, 12-dosenang beses sa isang araw. Ang mga pasyente na may malubhang sakit na hindi nalutas ng Western medicine ay bumibisita kay Linya, nakakatanggap ng paggagamot at umuwi ng nakangiti. 6:00 ng gabi. Matapos ang lahat ng konsultasyon, nakita ni Linya ang isang figura na naghihintay sa pasukan ng ospital. Ate Linya, tumakbo si Luis ng may malaking ngiti. Si Luis, na nakalabas na sa ospital, ay bumisita para sa regular na check-up. Ang Luis ngayon ay ganap na malusog. Luis, kumusta ang check-up mo ngayon? Ganap na normal. Halos nawala na rin ang tumor. Masiglang ulat ni Luis. Si Elena ay may malalim na pagmamahal na tumitingin. Linya, maraming salamat. Sino ang mag-aakala na gagaling ng ganito si Luis? Mabilis lang po gumaling si Luis dahil sa simula pa lang, masayahin at matapang na po siya. Dito, dumating si Dr. De La Vega. Dr. De La Cruz, may oras ka ba sandali? Medyo nahihiya pa rin si Linya na tawagin siyang doktor. Opo, ano po iyon? Gusto po ng CNN at BBC na gumawa ng documentary tungkol sa inyo. Sa totoo lang, ang buong mundo ay nakatutok sa inyo. Ipinakita ni Dr. De La Vega ang kanyang tablet. Sa screen, nakita ni Linya ang mga artikulo tungkol sa kanya na nakalathala sa mga news website sa buong mundo. Batang akupunkturista. Mula sa Pilipinas, sunod-sunod na nakamit ang milagrosong paggagamot sa Amerika. Pagsasanib ng Eastern at Western medicine, nagpapakita ng bagong posibilidad sa medisina. Bagong pag-asa sa medikal na komunidad ng ika-21 siglo, Linya de la Cruz. Habang naguguluhan si Linya sa mga pangyayari, tumunog ang telepono. Galing ito sa kanyang lolo. Linya, nakita ko na ang balita. Puno ng pagmamalaki ang boses ng kanyang lolo. Ang linya ko ay nakagawa ng isang napakalaking bagay. Lolo, medyo nagulat po ako. Hindi ko po inakala na ganito kalaki ang mangyayari. Linya, sa totoo lang, mayroon akong kailangan sabihin sa iyo. Sumeryoso ang boses ng kanyang lolo. Ang pagpapadala ko sa iyo sa Amerika ay hindi lang para mag-aral ka. Mayroon akong pangarap sa buong buhay ko. Ang ipakilala ang ating traditional medicine sa mundo. Tinamaan ang dibdib ni Linya. Ganoon po pala ang iniisip nyo. 60 taon na ang nakalipas, noong bata pa ako, ganoon din ang pangarap ko. Ngunit sa panahong iyon, hindi ito tinanggap. Sinasabi lang nila na ang akupunktura ay pamahiin at makaluma. Ngunit ngayon ay iba na. Pinatunayan mo iyon. Lolo, Linya, ang kailangan mong gawin ngayon ay ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kagandahan ng traditional Eastern medicine sa mas maraming tao. Sa sandaling iyon, tumakbo si Dr. Reyes, isang staff ng Integrated Treatment Center. Dr. De La Cruz, magandang balita. May imbita po kayo mula sa University of the Philippines College of Medicine bilang Special Visiting Professor. Balak daw po nilang magtatag ng isang Traditional Medicine Department at gusto po kayong maging pinuno nito. Mula sa UP? Hindi lang iyon. May request din po kayo mula sa WHO
para sa posisyon sa Traditional Medicine Research Committee. Wow, medyo nahihilo si Linya. Bigla na lang, ang daming nangyayari. Dr. De La Cruz, hindi na po kayo isang simpleng akupungturista lamang. Kayo po ang tulay na nag-uugnay sa Eastern at Western medicine, sabi ni Dr. De La Vega na may paggalang sa mga mata na wala ng bakas ng paghamak. Nang gabing iyon, mag-isa si Linya na umakyat sa bubong ng ospital at tumingin sa kalangitan ng gabi. Ilang buwan lang ang nakalipas, isa lang siyang batang akupungturista, akala niya, sapat na kung magagamot niya ng maayos si Luis. Ngunit ngayon, ang buong mundo ay nakatutok sa kanya. Kaya ako ba talagang pasanin ang ganito kalaking responsibilidad? Bulong ni Linya. Nang sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng yapak mula sa likod, si Luis at Elena. Ate Linya, nandito ka pala. Luis, hindi ka pa umuuwi. Nag-alala po ako sa iyo, kaya hinanap po kita. Umupo si Luis sa tabi ni Linya. Ate Linya, may iniisip ka po ba? Luis, marami pa akong kailangan gawin. At medyo kinakabahan ako. Isa-isa lang po ang gawin nyo. Sabi ni Luis na parang walang problema. Tinulungan mo ako, hindi po ba? Kaya siguradong matutulungan mo rin ang ibang may sakit. Sa kamay ni Luis ay may isang drawing. Ito ang pagpapatuloy ng drawing na ginawa niya sa silid. Sa drawing ng kanyang lola at isang snowman, may isang babaeng nakasuot ng kulay asul na blouse na idinagdag. Sa ilalim nito ay nakasulat sa magulo nitong sulat, Ate Linya, salamat. Tahimik na ngumiti si Elena. Sapat na po kayong dakila, Linya. At sa hinaharap, marami pa pong tao sa buong mundo ang mangangailangan sa inyo. Kinuha ni Linya ang drawing ni Luis at niyakap sa dibdib. At tiningnan niya ang kalangitan ng Marso. Sa mahaba at malamig na kalangitan ng Maynila, nagsimulang kumislap ang mga bituin ng tagsibol, isa-isa. Oo, kaya ko rin iyan. Tahimik ngunit matatag na tumango si Linya. Kinabukasan, in-interview siya ng isang team ng NHK, Dr. De La Cruz. Ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng Western medicine at Eastern medicine? Tanong ng director. Ang Western medicine ay nakatuon sa sakit mismo, ngunit ang Eastern medicine ay tumitingin sa buong tao. Ang sakit ay nangyayari kapag nabasag ang balanse ng katawan. Kung maibabalik natin ang balanse na iyon, sisimulan ng katawan ang sarili nitong paggaling. Ano po ang inyong mga layunin sa hinaharap? Gusto ko pong mas maraming profesional sa medisina ang makakilala sa Eastern medicine at naniniwala po ako na kung magkakasama ang Western medicine at Eastern medicine, mas maraming pasyente ang maliligtas. Panghuli, isang mensahe para sa mga pasyente sa buong mundo, pakiusap. Nag-isip sandali si Linya at naalala niya ang mga salita na palaging sinasabi ng kanyang lolo. Ang karayom ay hindi isang kasanayan, kundi isang puso. Hanggat may pusong nais magpagaling ng pasyente, walang pader sa pagitan ng silangan at kanluran. Patuloy ko pong aalalahanin ang pusong iyon at gusto ko pong makatulong sa mas maraming tao. Ang video ng panayam na iyon ay ipinalabas sa buong mundo. Si Linya De La Cruz ay naging isang tunay na global acupuncturist. Ngunit sa kanyang puso, palaging nabubuhay ang turo ng kanyang lolo. Ang karayom ay hindi isang kasanayan. Puso ito. Ang pusong nais magpagaling ng pasyente ang naninirahan sa dulo ng karayom. Hanggat naroon ang pusong iyon, patuloy siyang gagawa ng isa-isa pang milagro. Maraming salamat sa pagbabasa hanggang sa dulo ng mahabang kwento. Saan niyo po ito binabasa? Isang komento po ay magiging malaking inspirasyon para sa akin. Naway magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong araw-araw. Mangyaring mag-subscribe at i-like para makapaghatid pa ako ng susunod na kwento. Maraming salamat po.